Nagbabagang balito. Andrea Brillantes magiging kaparte na po ng ang Batang Quiapo. O diba? FPJ's Batang Quiapo. Kahit sabihin daw na extra lang ang pwedeng mangyari dito kay Andrea, masayang-masaya na daw ang fans niya. Dahil po, blessings pa rin ang tawag daw doon. Kaya pinagpasalamat nila at kinuha ito si Andrea Brillantes na magiging kasama for Batang Quiapo, mga kaibigan. This is why Andrea Brillantes doesn't want a love team. She values her freedom to explore acting and pursue various career projects. She can take on any genre and she's not called most important star and Gen Z queen for no reason. Kaya may advantage din daw ang pagiging solo artist kasi ito nga, dahil wala siyang ka-love team ay pwede siyang ipasok sa Batang Quiapo. Bakit kaya hindi pwedeng ipasok yan sa PBB? Charot. So yes mga kaibigan, yan po ang pinaka-latest na update. Brillantes official. Andrea Brillantes joins the new year of Batang Quiapo. We are so proud of you, Blight. Looking forward for new role. Ano kayang role niya? Kaya daw niya ang mga ginagawa ng mga artista sa FPJ's Batang Quiapo. Kasi nga po, kakaiba daw po ang set ng FPJ's Batang Quiapo. At narito ang sabi ni Erica, Blight, kaya ka pala isa sa kinuha ni Primetime King Coco Martin because he knows you can deliver a top-notch acting with minimal supervision. In short, pasado ka sa acting standard niya. Kasi nga po, sa Batang Quiapo, kakaiba ang gawa nila ng teleserye mga kaibigan. Paano mo nasabi yan? Paano ko nasabi yan? Dahil narito po ang revelations ng mga artista na kasama ng Batang Quiapo. Ikaw number 2, ikaw mag-iisip. Winarningan na ako ng produksyon. Sabi niya, baka mapurol ka si Coco, iba na mag-ano yun. Walang script yun. Ako, sige, paano kaya? Kasi nasanay ka sa may script. So, kailangan, alam mo na, pag nasa Coco Martin set ka, you have to step up to the plate. May isang scene daw kayo. Yung hampas daw ni Ma'am Charo kay John. Masakit! Ang sabi niya, hindi daw, parang it was so organic ni Makoy. Walang script yun. Yun nga daw. Si director ako bibigyan kanya ng bullet points, objective of the scene. Right. Ano ang kailangan ko sa eksena? The goal of the scene. And it was so wonderful yung improv. Sabi ni Makoy, sobrang ganda daw ng scene na yun. Si Coco kasi as a director, as a creator, he creates magic eh. So you have to go along with that magic. Create that magic within. Oh, I enjoy improv. Ako talaga fan ako ng what comes out naturally from the heart. Ba't ganun ang style ko? Kasi binibigyan ko sila ng freedom. Ganun ako magtiwala sa kanila. Ikaw magtatrabaho kung paano mo bubuhin yan. Pero ako, as a director, alam ko yung vision ko. Ito yung nasa isip ko, gusto ko ikaw mag-surprise sa akin. Pag sinabi ko kasing lahat ng numero, gusto ko dito kalilingon, ganyan-ganyan, technical na yun. Ang ina-achieve ko kasi yung organic eh. Ang ina-achieve ko yung totoo. Kasi alam ko, yun yung tumatago sa mga manonood. Ang level up niyan, ganito. Bawa ito, nandiyan tayo, ganyan. Ikaw ang una magla-lines, siya pangalawa, pangatlo, ako susunod, ganyan. O, kayo gumawa ng lines na bahala kayo. Dahil ikaw number 2, ikaw mag-iisip ng lines mo. Right. Number 3, ikaw mag-iisip ng lines mo. Bakit ko ina-experiment yung ganun? Kasi kabisado nyo yung character nyo eh. Kung talagang kabisado nyo yung character nyo, alam mo, sasabihin mo. Hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Kasi ikaw yung character mo eh. Diba? Ako yung pangalawang sasagot. Alam ko sasabihin ko. Hindi mauulit yan dahil alam ko may sarili akong character na binuo ko. Yun yung next level. Matatalinong artista pala talaga. Correct. Ayun. So kaya niya ang challenge na yun. President Kaya daw Trump. kinuha, Winarningan na ako. Kaya ng isang Blight or Andrea Brillantes ang pagiging yun, ora-oradang acting. Makita mo lang yung script, bigyan ka lang ng clue, anong gagawin sa story, at dapat yun na yun, kaagad. Lalabas na sa isipan at bunganga mo kung anong gagawin mo. So, yun, kaya daw napili ang isang Andrea Brillantes for that.